magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si RP Lazaro. Magandang hapon po. Ito pa rin, ito na naman ang palikerong tapat, babayarong banal, Cristiano Manyakis, ang hindi umindot na walang pahintulot, ang pantas na talipandasang komentaristang kupal, ka Dennis Reyes. Yan. Magandang hapon po. Magandang hapon. So, ang pag-usapan natin ngayon ay ang pinag-uusapan ng marami. Unang-una, walang iyang ad yan. Bakit itim? parang sinabing itim ang kulay ng kilikili ko. Iboto nyo ako. Bakit naman, sa dinami-dami naman ang kulay na talagang pwede mong piliin. Bakit itim? Sino? Sino pa? Di yung mag-best friend, si VP Sara tsaka si Amy Marcos. Well, if you've seen the latest ad, no? And everybody's reacting to it. Itim daw ang kulay nila. Alam mo, tama si Alan Herman doon sa sinabi niya eh. Walang politiko throughout history that ever chose black as their simply color. Because it's a dead color. It is actually black. Well, it's the absence of color. No, the thing about black is a very powerful color. It is. We use it for the dead. If you can pull it off. Okay? May rules yan eh, yung using black. Pagka black, dapat solo ka. Kasi Okay, nga naman, nagpo-protesta ka. So, well, the thing is, kung black ang gagamitin mo, black as a color, okay, black kasi, okay, the thing about black is it focuses on one person dapat. Dapat wala kang kahati. So, kung sino man yung gumawa ng ad nila, hindi magawa. baka sila lang yun. Well, papagawa kayo, dapat dalawa sila. Dapat yan isa lang. Yung dapat sinabi yan, mo, kung magba-black ka, plain, ikaw mag-isa nasa gitna, walang kahit na anong sign. Tama ka sa sinabi mo na it contains all colors. Black is the absence of light. Yes. More the absence of light than colors. Okay. Kasi syempre for a color to be emphasized, dapat may ilaw. Yes. So, the thing about black is, it concentrates everything to the center. Dapat wala kang ka-share. That's one thing about black. That's one thing. Siguro kasi wala na siyang endorsement sa... She said no. Tignan, panoorin mo yung video, dalawa sila magkatabi. Oo nga. Diba? Ang ibig sa isang sabihin... gilid si Sarah, sa isang gilid si Amy. Which is wrong. Okay, we're talking... Okay, ganito yan. It's about art na. It's about... Symmetry. Semiotics. It's about semiotics na. Yung how to use colors for your messaging. Dapat gitna ka, ikaw lang, mag-isa. Black is a very selfish color. Dapat pinofocus mo lahat sa gitna. Pero ito dalawa sila. Well, syempre, drama yan eh. Pero pansinin mo, si Sarah lang ang naniniwala kay Ivy. Oo, kasi sila Hanilet, si Panelo, ayaw kay Amy. Kahit si Harry Roque, sinasabi niya, susuportahan natin si Amy dahil sinabi ni Sarah. Hindi dahil naniniwala. Nobody believes Amy. Nobody. And you have to understand, Amy has said no to her brother's incumbent existing. Ito yung administrasyon tinanggihan niya ng 2 beses ang imbitasyon ng kapatid niya. So, ganun ba kalalim ang away nilang magkapatid? Hindi. Kahit ako sinasabi ko sa inyo, hindi ako maniniwala mag-aawayan dahil sa politika. Play yan. Okay. Ang pinakamababaw na play dyan, at least alam mo kung saan mo hahanapin si Bato, hindi na nagtatakbo. Oo, nangangamba niya na ulit. Diba? Panalutang niya sa mga Senate hearing. Totoo yan. Di pag nagkadamputan, alam mo na kung saan kesa noon na nawawala sa Pepo. Naglilitsyon siya sa Mindanao. Para madali ang hulihan. Sabay-sabay dadamputin. Di ba? Tandaan mo ang sabi sa survey, the latest surveys, number 1 si Bongo, number 3 si Bato, si Marcoleta mukhang aangat pa. Si Bong Revilla, lahat ng traidor, lahat ng magnanakaw. Sige. Bakit? Ako, tanong ko, bakit?
aabot pa sila sa eleksyon. Yun ang mabigat doon. Pero kinasuhan na ba? Kasi Kinasuhan na ba? may kaso sila sa ICC. Ang oo inaantay nga, na no? lang yan is yung warrant, di ba? Parang yung kay Duterte, kay Rodrigo. Ah, Bigla sila nagulat. oo. Madaling araw, nalabas yung warrant. Putang ina, pinagdadampot. Tang ina, nabali wala yung mga yung pinagpreparahan nila ambulansya, yung mga doktor. Oo, Di ba? oo. Hindi nakalabas ng hindi nakalabas Basta ng sa terminal, oo. Sa Diba? airport, oo. Si Rodrigo yun. Oo. Eh puta, dinampot si Rodrigo, hindi ka umabot na 100 yung nagrarally. Oo. Di ba? What more ko si Paano Bato? sila? Paano si Bato ko dinampot? Si Bongo? Sino naman? Paano si Pebble? Sila Bongo? Sila Sara? Pag sila dinampot, may magrarally pa ba? Wala na sila nilang nagrarally eh. Ang maingay lang, yung mga vloggers. Diba? So, pag yan pinagdadampot, kaya kung tanong ko, abot ba yan sa eleksyon? Ay ba, paano pag hindi sila umabot ng eleksyon, pinagdadampot sila, kahit naman manalo sila, ngayon, uupo ba sila? Doon sila, kung po pwede silang mag-oath-taking, doon sila mag-oath-taking sa Hague. Question. Kung nga lang, nanalo si Bongo tsaka si Bato. Kasi sa survey, number 1, number 3 eh. Tapos, dumating yung nadampot na. So, paano ngayon yan? Eh di kulang na ngayon ng Senado. Not necessarily. Well, we still have to, okay. Kasi ang question din is, kung wala ka to accept yung proclamation, Then wala ka. wala ka, senador ka ba? Wala ka to accept eh. Kasi di ba sila Laila nung nakulong, senador na siya. Oo. Di ba? Nung tumatakbo siya, nakakulong siya, nandito siya sa Pilipinas. Oo. Ay paano pag wala sila sa Pilipinas? Yan ang tanong, So, hindi ko alam. lalaktawan sila. Angat galing sa baba. Second, magkakaroon ng malaki yan. So yung mga abangers Saka sa baba, survey lang yan. Survey akit na. lang yan. Ang survey, hindi boto. Bagay. Diba? But mind Because you, this is an uncommissioned survey. Wala nagpa-commission ito. Yeah, kasi actually, bawal yan eh. Maglalabas ka na ng commission survey. Dapat by law, nilalabas mo kung sino nag-commission. Kung uncommissioned survey, dapat hindi po pwede naman. Tapos, titignan mo rin yan eh. Kasi may chilling effect yan. Oo. Ako, pagka pinagdadampot yan, you think yung mga tao, yung mga LGU sa ground, supportahan pa sila. Pag hindi sila sinuportahan ng LGU sa ground, saan ang punta yung boto nila? Saan ang punta yung survey na? Survey lang yan. Hindi yan actual votes. Baka pinalalakas lang ang loob nila. Katulad yung sabi ko ako naniniwala ako sa delivery ng vote kay Avalos. Parang Maynila yan eh. May mga lumalabas sa survey na lamang si SP. Oo. Sa survey. Pero putang ina, wala palang laman yung makinarya. At the end of the day, putang, wala kang makinarya, walang manunundo. Walang manunundo ng botante mo, wala kang boto. Ang kalaban pa rin nila yung makinarya ni Isko. Dahil hanggang ngayon, buhay yun. Saka yung makinarya ni Hani. Dahil si Hani, ang makinarya niya, kumpleto ang congressman sa kanya. Bagay. Diba? Alam mo, so, ang congressman may makinarya. So, yun, dalawang yun. May boto yun na bao. CSB, survey lang yan. Tangina, yung mga sinasurvey mo. Tangina, pagka walang pabaon yan, walang pamasayan papuntang resinto, walang pamerienda, tangina, hindi boboto. Hindi boboto. Eh, sino magpapamerienda? Yung leaders mo. Kung wala kang makinarya, wala kang leaders. Diba? Tama. Wala kang operator, wala kang tao. Oo. It's the same thing. Kaya pala sa national? Kaya pala si Sam Versosa, nakita ko sa TV, pinapakita yung bahay niya kay, what's his name? It's in a vlog by Julius Babaw. Nakakatawa kasi bahay niya nasa Corinthian Garden. Yeah. Nasa Quezon City. Yun yung tinitirhan niya ngayon. Pero ang talaga registered na bahay niya sa Tampaloc sa Wana. Nakapunta na ako eh.
Doon ang ano, doon ba siya doon ang uuwi pag registered. mayor na siya? Assuming as such manalo. Kahit naman si Isko, saba sa tingin mo nakatira si Isko. Ewan ko, saan ba? Registrado siya sa Tondo, pero nakatira siya sa Ayala Alabang. Pero at least hindi niya pinapakita yung bahay Siya niya. nila kung na lang naman na nakatira hanggang ngayon sa Maynila. Diba? Siya nila ko na, at least hanggang ngayon, taga-Pandakan. Ano yan, old house nila? Yeah. So, ako, yung may mga factors, may puta, survey lang yun. Sa ngayon, puta, ang laki ng tinalo ni Bato from number 30 to number 3. Ito kaya yun? Biglang gano'n ang change ng ng But preference. you have to understand, surveys change people's minds. There are people who will change their minds. Who are 16-20% undecided. Might change their minds based on the surveys. And sometimes that little margin could be enough to win. So that's warrant. Yeah. Bagay, no? Di ba? Actually, hindi ako sa kanila na natatawa, na naaawa. Hanggang ngayon, yung mga vloggers, putang ina, stupid yung rin. Hindi, ibig sabihin, tuloy ang Okay, and it has gone beyond the vloggers. Pati yung mga OFW. Kasi ang OFW nakikinig sa vlogger yun. Nagkakalat na sila ng election interference, election misinformation. Yung mga bago ngayon, ang mga OFW, kinakalat nila, nagkakadaya na raw sa botohan sa kanila. Nagtuturo sila na i-post ninyo yung resibo ninyo para makita kung sino binoto ninyo, bawal pero yun. itago nyo pangalan ninyo. Tinuturuan kayong baliin ang batas. Tandaan ninyo, baka naman puta nasa Middle East kayo. Parang yun nangyari sa mga taga-Qatar. Tangina mo, wala kayo ng trabaho. Ma-deport kayo, umakulong kayo ng di oras. Over that. Ingat kayo sa mga puta pinakikinggan ninyo, sa mga ginagawa ninyo. Huwag kayong basta-basta nakikinig kasi election misinformation na yan. Totoo yan. At sa panahon na ngayon na may cybercrime, baka puta, patong-patong na kaso ang aninin. Remember, nakikinig kayo sa mga yan, mga yan, tangina, kumikita yan. Oo. Katulad yung mga vloggers, Ayun. nakinig sila kay Harry Roque. Si Harry Roque, putang ina, bilyon ang kinita yan. Magbubuhay Harry yan abroad, wala mangyayari dyan. Yung mga vloggers dito sa Pilipinas, naglalabas na, sinasampahan na ng kaso. Diba? Ang kaso niyan, inciting to sedition. Kayo. Si Claire Contreras, aka Maharlika, at si Harry Roque ikinasuhan na. Kayo ang next. Yung mga vloggers na yan, nasusunod. Totoo yun. Si Morales, yung PIDEA, tangina, lakas pa ng loob niya dahil daw PIDEA leaks, naniniwala siya dun sa video na dahil sa pananilitis niya. Tangina niya, pati yung patay, si Bong Dasa, putay, sinabi ko. Walang kalaban-laban. Patay na yun, hindi na kayang ipagtanggulan sa sarili. Patay na eh. Patay na. Pati yun, ginagawa niya ng kwento. Yan ang mga dapat makulong. Pag yan nakasuhan, tanginang yung mga yan. Yung mga nilabas na papeles sa PIDEA, putang ina, walang record, peke ang putang ina, siya lang pala gumawa nun, hindi niya sinabit yung mga records na yun. Walang receiving copy, walang file. Gumagawa ng kwento at dapat kang kasuhan. Pag kinasuhan niya mga vloggers na yan. And tingin ko, it's gonna screw. Oo. It has to be para magkaroon ng konting accountability. Kasi marami sa mga vloggers natin gumagawa talaga ng kwento. Para lang magmukha silang knowledgeable. Alam mo yun? Pati ang mga minor vloggers, yung mga OFW, dapat na kasuhan. Hindi kasi hindi nagbe-vet information yan. Pagka dineport kayo, hindi na kayo makakapagtrabaho abroad, naggutom ang pamilya nyo, pasensyahan tayo, tatanga-tanga kayo. Nagpauto kayo eh. Oo. Di ba? Freedom of expression yan eh. Pero remember, freedom is useless
if it does not cost anything, if it has no, if you do not have a price to pay for your freedom, then your freedom means nothing. So may freedom of expression kayo, panindigan nyo, pagbayaran ninyo. Diba? Ganun yun. And speaking of freedom of expression, ngayon lang nagsalita si Attorney Ian Sia, si Christian Sia na tumatakbong congressman ng Pasig. Ngayon daw siya. Mukhang napanood tayo. Tangina mo, dapat yan. Panindigan Noon mo pa dapat ginawa. Diba? Oo. Tangina, mag-file ka ng certiorari against COMELEC kasi mali talaga yung COMELEC at that part. They are not an arbiter of expression. Well, their argument is that it is election-related daw. No, not necessarily. Remember, kung election-related, kailangan merong actual election controversy. Okay? May election controversy. Whether there was an offense, there was a matter of qualification, hindi po pwedeng a matter of speech. Kasi speech is reserved for the court to decide. Well, now that there's Christian Kaya Sia, dapat mag-file si Sia ng certiorari. it's becoming a trend. Tama siya. Apat na sila. Like the latest one, yung the woman running for council ba, congressman sa Pasay. I forgot her name, pero inano doon niya, disparaging daw against the Indian nationals. Marami siguro bumay sa sa Pasay. Again. I'm sorry. Maraming Indian nationals sa Pasay. Masama yata yung salitang Bombay. Sorry naman. Disparaging daw yun. Diba? Kahit na. Dapat ilaban nila yung Supreme Court. Because that is beyond COMELEC's responsibility. For me, maliwanag yan sa Constitution. Speech is reserved for the court. COMELEC is not a court. They have quasi-judicial function, but they are not courts. So, that is beyond their power. Grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Parang ginamit kasi nila yung social media backlash. Ngayon, siguro yung tao, ito naman sa tingin ko lang, everybody's pointing a finger at you, accusing you. So, ikaw, yan, racial slur. Basta sinabi mo, ganyan. Siyempre, he's trying to win votes eh. So, parang napigilan siya siguro, mag-complain. Tingin ko lang. Tangina niya, sa dami na nagreklamo, talo na siya kung yung mga nagreklamo, taga-Pasig. Di ba? Kung yung mga nagreklamo, botante mo, talo ka na. Kung yung mga nagreklamo, Facebook lang, tangina, wag mo intindihin yan. Hindi mo alam saan galing yan sabi ko, kailangan ipagtanggol mo ang karapatan mo. Dahil kung hindi mo kayang ipagtanggol ang karapatan mo, anong karapatan mo na ipagtanggol ang karapatan ng mga constituents mo? Tama. Di ba? Tama. Dapat hindi ka na tumakbo. Kung hindi mo kaya ipagtanggol ang sarili mo karapatan. That's the point. I would agree. You do not deserve to run or win if you cannot fight for your own rights because you do not have the balls to fight for your constituents' rights. Sarili mo na hindi mo kayang pagtanggol. Ang mga sakit nun, kung hindi mo alam paano mo ipagtatanggol ang sarili mo, mas wala kang karapatan tumakbo. Abogado pa naman din. Siyempre, Diba? medyo may konting expectation ka for somebody learned and Actually, in the first place, if you ask me, hindi ko in-expect na magbibiro ka ng ganyan. You should know better. Again, everybody has the right to make a fool of himself. Yeah, diba? Not when you're running for congressman. Siyempre, ingat ka dapat. It's mo, only a few months that you have to watch your words. Mahirap ba talagang gawin yun? Yes. Madudulas ka. Ako tumakbo naranasan ko Excuse me, how many times have I made the fool of myself? Yeah, but there's no social media to back you, to record your mistake. Swerte ka lang. Meron na nun. The thing there is, it is how you handle things. It's one, can you get over it?
Because at the end of the day, you have to get over it. Yes, you have to. The sooner you Diba? do, the better. Oh. O sige, What are you gonna do? What are you gonna do about it? matanong Will kita, you, no? diba, will you, ako, gito, will you delve on it? He has been Will you say delving on it. sorry and paso and, diba? Had that happened to you, you said something, you made a fool of yourself. Sabi mo, mahirap. And Marami. anong ginawa mo nung nangyari sa'yo yun? You say sorry and move on. Paano pag binanggit nila ulit in the next sortie? O, di ba sabi mo, ganun. Tapos there are some people going to Mali laugh. ako, nakapag-sorry na ako. Pagka inamin mong mali ako, hindi ka na lang ipagtalo eh. Tinanggalan mo agad ng agmas yung kausap. Diba? Oh, mali ako, sorry. Tangina na pa sasabihin niya. Oo. Kasi inaasahan niya, hindi mo aaminin eh. Oo. Aminin mo. Tapos Oh, na. pasensya na kayo, nagkamali ako. Moving on. Pagka ibinalik niya, nag-sorry na ako, di ba? Inamin kong mali ako, inamin kong tama ka. Ano pa gusto mong malaman? Ano pa gusto mong sabihin? Kung wala ka nang masasabi, bukod sa tama ka at mali ako, let's move forward. Ganun kasimple. You have to be humble enough to eat humble pie. But it's not the humble pie eating that's the point. The point is, if you apologize repeatedly, which is what this attorney has been doing, he's also delving in the past. Again, kung hindi mo kaya ipagtanggol ang sarili mo, wala kang karapatan tumakbo. Dapat matigas ka rin. Tapos na, nag-sorry na ako. Tapos na. Hindi ko ulitin. Move on. And it's how you handle it. Sa kanya rin kasi nanggagaling eh. Sa kanya rin nanggagaling. You have to close the door sometimes. Oo. I agree. That's the thing. I agree. Tapos na eh. Tapos Ano na. Oh. Nagawa ko na. Nagmukha akong gago. Nagmukha akong tanga. O ano ngayon? Diba? Sorry na. Moving on. Patawa ka na uli. Bago naman. Oo. Bigay ka na mas magandang programa. But you have to move on. Oh. Ganun lang kasimple yun. If you don't move on, how will the audience move on? Tama. Kasi nanggagaling din sa kanya eh. Again. It's his fault. Yeah. Wala siyang operador. Walang nagtuturo sa kanya nung gagawin mo. Alam mo, speaking of operators, it was funny when Sam Versosa was interviewed, mind you, he was interviewed by Julius Babaw. And then people have seen the video, probably know this. And he's seeing his cars, his beautiful home, his pseudo wife, showing all the trappings of wealth. Kasi talaga marami siyang pera. At nakuha niya yun sa negosyo. Oo. Ngayon, ang funny thing there is when he said, uy, meron ka palang something about one of his Rolls Royces or sports cars or something. Maserati. Maserati ba yun? Basta sabi niya, ganda naman ito. Oo, yung tabataas ang pinto, ganyan. Oo nga sabi niya, actually pareho kami ni Diskaya. May ganyan din siya. Tangina. Of all the things to say. Maano na bumabaho na pangalan ng isa, binanggit niya pa. Kasi sa kanya binili yun eh. Ha? Sa kanya binili. Kaya nga, the point is, it was not appropriate at that time. Ngayon, ang dating sa akin, pareho pala, kurap pala si Diskaya. Kunti ka passing pala ako. Teka muna, mag-iisip ako ng konti. Si Diskaya, ngayon lang pumasok sa politika. Big-time contractor yan, kaya kaya niyang bumili niyan. But it still leaves a bad taste in the mouth. Kung ako botante, Hindi, diba? sarili niyang pera yung nilulustay niya. Still. Get? Yeah, gets. Parang si Sam Versosa, sarili niyang pera yung inuubos niya. Oo nga, I get that point. Kaya lang syempre kasi, for somebody who wants to go into public service, magtataka ka. Ang yaman mo na, bakit ka pupunta sa public service? Ako naman, being an experienced voter myself, iisipin ko na, you just want more money, that is less work to get than this. Iyan ang dating sa akin. Just to be fair, maraming motivation to run. Totoo naman Not yan. all of them necessarily para mag-knockout. Meron gustong gumante.
Ah. Di ba? May Iba atraso sa kanya yung mayor ngayon. God. Tangina mo, tatapatan kita, matanggal ka lang. One term lang ako, yung next term, maghahanap ako ng kapalit, yung kalaban mo, parang putangin mo, hindi ka na makapalit. May ganun. Totoo Pero naman yan. naman na, tangina, parang yung Maynila, sama talaga ng serviko. Congressman na si Sam Versosa, bakit siya tatakbong mayor? Kasi tangina, nagkalat ang basura sa Maynila, tumi-tumi. Sama na servisyo sa Maynila. Talagang puta. Hindi ba si Hani Lacuna sisisihin mo dyan? A huge part of the blame kay Hani Lacuna. Kasi na panahon doon Isko, malinis naman na Maynila eh. Hindi, kasi pumayag siya na ang inupo niya, puro bata ni Isko. Na ngayon, tangina po, nakawang ginagawa, wala siyang magawa. At tangina mo, ikaw ang mayor, bakit ganun? Diba? So, ibig sabihin, kapabayaan mo. And now, you're passing the blame to Isko. Oo. Dahil tao ni Isko ang inupo mo. Bakit mo inupo? Oo. Diba? Ikaw pa rin yun. So, the thing there is, yung dalawa sila pinagtulungan ko kung bakit napakasagwa ng Manila. Tsaka Maynila, baon sa utang. Ha? Manila cannot afford to pay for garbage collection? Garbage collection. Umaatras ang garbage collector. Kasi walang pera Maynila. Nilustay ni Isko nung panahon niya. Putang ina. Ang budget hanggang next term nakasanla. Wow. Kaya pala Parang si Erap. Siya. Parang si Erap, puta ang City Hall na putulan ng ilaw tsaka ng telepono. Talaga? My goodness, basic yan eh. Kasi siya laki ng utang sa Meralco tsaka sa PLDT. Kaya nanalo si Isko. Pinalik ni Isko yung gano'n. Well, allegedly. Allegedly. The thing there is, kaya tumatakbo si Sam. Dahil sabi niya, yun yung... Kasi tama nga naman eh. Congressman na siya eh. Kung gusto niyang kumita ng pera, puta, sa Congress na lang siya. May maraming motivation na we don't know. Madaling pag-isipan ng masama kasi maganda image ni Vico. Pero, in fairness, maraming kwento sa loob yan. Na it doesn't seem so simple. Kasi parang, if you ask me, mas madaling manalo kung talagang sumagnakaw. Antayin mo bumaba si Vico. Tama. Bakit mo tatapatan? Oo, totoo yan. Diba? Kasi mag-e-end ang term yan eh. Last term niya yun eh. Oo, ito. Graduate na siya after this eh. Graduate siya eh, di ba? Bakit tinapatan? There has to be some other reason. Yung mga ganun. Baka nga gumaganti. I'm not saying na gumaganti, pero ako sinasabi ko. Di baka lang ako. Marami, ako naman eh. Maraming speculative lang yung sa akin eh. Baka nga gumaganti. Hindi natin alam kasi hindi tayo taga Pasig. Eh wala akong balita sa Pasig ngayon. Hindi naman tayo tiga ron eh. So ako, I couldn't care less. Kasi hindi naman ako tiga ron. Ako, ang care ko lang, importante sa akin, yung serbisyo dito sa Makati. Yun lang. Na magtuloy-tuloy. May lumabas latest survey. 42% si Nancy, 45% si Campos. It sounds like a very close contest. Talo na si Nancy. Bakit? Because 2 months ago, 62-39. 61-37 pala. 37 lang si Luis. 61 si Nancy. Kumabol ngayon, lamang na si Luis. Bakit? Nagko-collapse ng kampanya ni Nancy. May ibig sabihin nun. Even with the support of the father? Yeah. Kasi like I said, yung ticket nila, daming atraso. Yung ticket ni Nancy,
Yung ang ticket luma. ni Nancy. Yung ticket ni Nancy. For me, pabigat. Wala namang naidudulot yung mga yun. Kasi lahat ng sinasabi nilang tao lahat ng Jojo yun. Oo. So, sa totoo lang, wala silang ambag. Except loyalty. Bakit? Does it really matter? Loyalty then? Well, kasi It matters. Alam mo naman sa politika eh. Hindi, kasabwat. But the thing is, kung boto pag-uusapan, yung dagdag yung boto yun. I would agree. Pero kasi mga personal na nila yan eh. Mga bit-bit nila yan eh. Yeah, that's the thing. Kaya ako tingin ko, Campos is it. Ako personal kong opinion to, has nothing to do with anything. I probably will go Campos Peña. Ako yun. Ewan ko sa inyo. Interesting, no? Interesting. Mukhang kung ganyan humahabol baka nga magbago na. And ako naman masaya naman ako sa ng incumbent eh. Yung serbisyo okay naman. I have no complaints. Yeah. Maganda yung serbisyo. I have no complaints. Hindi man ako nakikinabang sa ibang mga serbisyo pero I like the way it's run. Maayos na kaya lang iba medyo strict lang ng konti pero ganun talaga kasi. It needs to be strict, it needs to be that way para mapasunod mo yung mga tao. Hindi naman po pwedeng bait-baitan ka palagi. You're not there to be everybody's lucky. You're there to lead everybody. Ganun talaga. Kailangan natin kailangan mo minsan manghagupit para mapasunod mo mga tao. Busado rin ng tao kasi. Pag pinagbibigyan ng pinagbibigyan kung ano mga I think Makati has a better from a citizen standpoint. I think Makati has a better chance of being a very, very well-efficient city. Ngayon, nabawasan na 300,000 voters. Ako lang yan, Kasi, well, I think it's better now than before. A huge population is always difficult to control. Mahirap bantayan ang napakadaming tao. Kung konti lang kayo, bantay sarado yan. Di ba? Tsaka there's mas maraming pera for our thing. More services, more money going around for everybody, which is good, no? Kaya lang, isa lang naman ang reklamo ko sa Makati, mahal ang pagkain. Sa totoo lang. Well, ganun talaga. Punta kahit karinderya rito. Mahal. Wala nang 100 piso na wala nang 100 peso ulam, kanin, soft drinks. Medyo 80 na. Kahit karinderya. Kaya Jolly Jeep, nasa 80-90 ulam Pero ganun talaga At least malinis. Kasi lahat ng karinderya dito sa Makati, binabantayan niya ng Department of Health. May permit yan Tsaka hindi naman sasakitan tiyan mo more. They're quite clean. So, ako naman, kaya kumakain ako sa Jolly Jeep paminsan-minsan din So, okay na lang din. Ako may mga paborito akong Jolly Jeep. Ako din. Tagal din ako empleyado dito sa Makati. Hanggang ngayon, empleyado pa rin ako. So, meron pa rin ako mga paborito. But the point is, siguro kung malinis naman at maayos naman, you get what you pay for. Okay na lang din. Hindi tulad ng 35 pesos na may ulam at kanin ka. Taka na, hindi mo alam kung saan galing na kanal yung ginamit sa sabaw doon. Di bali na. Okay na lang din. Anyway, so ayan, dito natatapos ang ating kalahating oras na pag-uusap, no? Ipa-prioritize ko muna to kasi medyo kasama siya dun sa pinag-uusapan ngayon just to keep everybody informed. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si RP Lazaro. Maraming salamat. Ito po ang inyong kaibigang kupal, Ka Dennis Reyes. Nagpapaalam, Mabalos.